Nandito na ang Chapter 3 ng astig na Tagalog recap series natin ng John Wick. Ito ay isang action-packed crime thriller film na na-release noong 2019. Kamusta na kayo mga Juan? Mag-relax at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Ang retired hitman na si John Wick kasama ang pitbull niya ay tumatakbo sa lansangan ng Manhattan, New York bago siya maging excommunicado sa loob ng isang oras dahil sa pagpatay niya sa member ng high table na si Santino D'Antonio sa loob ng Continental Hotel. Pagsakay ni John sa isang taxi ay napansin niyang traffic sa kalsada kaya't pinakiusapan niya ang driver na ihatid ang pitbull niya sa Continental. Pagkatapos ay pumunta siya sa New York Public Library upang kunin roon ang tinabi niyang marker at isang rosaryo pati na ang litrato nila ng yumao niyang asawa na si Helen. Subalit ng 20 minuto na lang ang nalalabi sa bida ay biglang pinuntahan siya sa library ng hitman na si Ernest upang tapusin siya at makuha nito ang $14 million na pabuya sa kanya. Biglang nasaksak si John Wick ni Ernest sa balikat pero buong lakas na nakipaglaban siya sa matangkad na hitman hanggang sa hindi nagtagal ay magaling na natapos ito ni John gamit ang isang libro ng library. Maya-maya ay may 10 minuto na lang si John at madedeklara na ng mga accountants ang pagiging excommunicado niya. Nagmadali siyang pumunta sa apartment ng doktor ng Continental upang ipatahi sa kanya ang sugat na natamo niya kay Ernest. Maingat na tinahi ng doktor ang saksak ni John sa balikat, subalit nang lumipas na ang 10 minuto ay hindi na niya ito natuloy at inanunsyo na ng mga accountant sa lahat ng mga assassin sa buong mundo ang pagiging excommunicado ni John Wick. Dahil rito ay sinususpinde na ang lahat ng serbisyo at tulong kay John. Napilitan naman ang bida na tapusin ang pagtahi sa sugat niya at nang naghanap siya ng gamot sa apartment ay tinuro ito ng doktor sa kanya. Ngunit agad na na-realize ng doktor na pagtulong pa rin kay John ang pagturo ng gamot at napagdesisyonan niyang magpabaril sa kanya ng 2 beses upang palabasin na pinwersa siya ni John na tulungan siya. Samantala ang aso ni John ay nadala na ng taxi driver sa Continental at pinatuloy ito ng concierge ng hotel na si Caron. Paglabas ng bida sa apartment ng doktor ay mabilis na hinabol siya ng mga hitman na nag-aabang sa kanya sa lansangan at nagmadali siyang pumasok sa isang antique shop. Gamit ang mga makalumang revolver ng shop ay tinapos niya ang ilang hitman na sumugod sa kanya roon. Bagaman nahihirapan si John Wick sa dami ng mga kalaban na tumutugi sa kanya ay matapang na nakipagbakbakan siya sa kanila gamit ang mga antigong patalim ng antique shop. Hanggang sa nagawa niyang mapabagsak ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang pambihirang hand-to-hand combat skills. Nagpatuloy na naglakad ang bida papunta sa Continental Hotel ngunit biglang binangga siya ng isa pang grupo ng mga contract killer kaya't nagmadali siyang tumakbo sa kalapit na quadra. Nang sinugod siya roon ng mga kalaban ay ginamit niya ang mga kabayo ng quadra upang malakas na masipa ang ilan sa mga ito. Pagkatapos ay mano-manong napabagsak ni John ang karamihan sa mga hitman gamit uli ang napakagaling na self-defense niya. Kalaunan ay mabilis na sumakay siya sa isang kabayo ng quadra upang makatakas sa mga hitman at nang hinabol siya ng 2 contract killer na sakay ng mga motor ay madaling natapos niya ang mga ito habang nangangabayo sa gitna ng kalsada. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Ilang saglit ay pumunta si John sa Tarkovsky Theater at hinarap niya roon ang adoptive na ina niya na ang The Director. Siya ang leader ng Russian crime organization sa New York na ang Ruska Roma at napunta raw si John roon upang humingi ng tulong. Sinabi niya sa direktor na ang orihinal na pangalan niya ay Jardani Jovanovich na isang ampun mula sa kanila sa Belarus. Ang rosaryo na yun ang katunayan na kabilang si Jardani sa Ruska Roma at nararapat lang na tulungan nila siya. Pero kahit nag-aalinlangan ang direktor na tulungan ang bida dahil sa pagiging excommunicado niya ay pumayag na rin siya sa kanya. Sa patuloy na pag-uusap naman nila ay malalamang sa Tarkovsky Theater pala nagsanay si John Wick ng self-defense noong bata pa siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa direktor na nais niyang magpatulong sa kanila na makarating sa Casablanca at binigay niya sa ina ang rosaryo. Pinutol ng direktor ang rosaryo at inabot sa tauhan niya ang cross upang sunugin ito at itatak sa likod ni John Wick. Maya-maya ang high table ay ginawang 15 million ang pabuya kay John dahil sa magaling na pagtapos niya sa mga hitman na tumutugis sa kanya. Kinaumagahan ng adjudicator ng high table ay pumunta sa Continental at hinarap niya ang may-ari ng hotel na si Winston Scott. Pinakita ni Winston sa babae ang labi ni Santino D'Antonio subalit pinaliwanag nito na dahil hinayaan niyang makaalis si John sa hotel matapos mabaril si Santino at binigyan pa niya siya ng 1 oras bago ideklarang excommunicado ay hinahatulan niya si Winston na bumitaw sa pagiging manager ng Continental sa loob ng 7 araw.
Pagkatapos ay pumunta ang adjudicator sa hideout ng soup kitchen upang harapin ang leader nila na ang The Bowery King. Pinaliwanag ng babae sa kanya na dahil binigyan niya ng baril na may 7 bala si John Wick laban sa isang miyembro ng high table ay hinahatulan niya siya ng pagbitiw sa trono at pag-alis nila sa kanilang hideout sa loob ng 7 araw. Samantala si John Wick ay nakarating na sa Casablanca, Morocco at biglang inatake siya ng ilang lokal na contract killer roon pero pinigilan sila ng isang lalaki at sinabi nitong binigyan si John ng amnesty ng manager. Nang aatakihin si John ng isang hitman ay mabilis na binaril ito ng lalaki. Pagkatapos ay dinala niya ang bida sa Continental Hotel ng Morocco at pinasok sa opisina ng manager ngunit biglang hinarang siya ng 2 Belgian Malinois. Pagkatapos ay mabilis na binaril siya ng manager ng hotel na si Sofia Alswar pero hindi tumagos ang bala sa bulletproof suit ni John at sinabihan niya ang babae na hindi niya dapat patayin ang may hawak ng marker niya. Pinakalma naman ni Sofia ang 2 aso niya sa opisina at pinaalala ni John na humingi ng tulong noon ng babae sa kanya kaya't nagkaroon sila ng kasunduan sa marker. Nais raw ng bida na dalhin siya ni Sofia sa dating boss niya na si Berode dahil may nais siyang malaman rito. Naalala naman ng babae na nagpatulong siya noon kay John na maligtas ang anak niya at mabigat ang kalooban na sumang-ayon na tulungan siya. Kasama ang mga armadong Belgian Malinois niya ay agad na pinunta ni Sofia si John sa fortress ni Berode at masayang hinarap sila nito. Makikitang doon sa malaking pasilidad ni Berode ginagawa ang mga gold coins at mga gintong marker ng organisasyon nila. Kalaunan ay dinala sila ng lalaki sa taas ng fortress at sinabi dito ni John na nais niyang makaharap ang nakaupo sa ibabaw ng high table na ang The Elder upang ayusin rito ang kamalian na nagawa niya. Patulang pinaliwanag naman ni Berode na hindi nila mahahanap ang Elder at siya ang hahanap sa kanila kapag nais niya. Maaaring matagpuan ni John ang Elder sa dulo ng disyerto pag sinunod niya ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. Patuloy na maglakad lang siya sa disyerto hanggang sa huling hininga niya at posibleng mahahanap siya roon ng Elder ngunit posible ring hindi. Nagpasalamat sina John sa kanya subalit bago sila umalis ay nasabi ng lalaki na bilang kabayaran ay nais raw niyang makuha ang isang Belgian Malinois ni Sofia at nang tumanggi ang babae ay mabilis na binaril ito ni Berode. Tumama sa bulletproof vest ng aso ang bala ngunit labis na kinagalit iyon ni Sofia at pinagbabaril niya ang mga mercenary ni Berode sa paligid. Maging si John Wick ay napilitan na rin makipagsagupaan sa mga hitman ng fortress at ang babae ay pinaatake ang aso niya kay Berode. Sa patuloy na pakikipaglaban ng dalawa roon ay nagawa nilang matapos ang mga tauhan ni Berode at pinigilan ni John si Sofia na barilin ang dating boss niya. Nang sinimulang lumabas ng dalawa sa pasilidad ay mabilis na inatake sila ng mas marami pang mercenary ni Berode sa daan. Pero si Sofia kasama ang 2 Belgian Malinois niya ay magaling na nagpatumba ng ilang kalaban sa paligid. Si John Wick naman ay binuhos ang buong lakas at galing sa pakikipagsagupaan sa mga tauhan ni Berode at nagagawa niyang matapos ang karamihan sa mga ito. Hindi huminto sina John sa pag-abante upang makalabas ng fortress habang nakikipagbakbakan sa mga kalaban at hindi nagtagal ay nagtagumpay silang makaalis ng lugar. Sa kasalukuyan na iyon ang adjudicator ay pumunta sa street food sushi bar ni Zero na ang leader ng mga ninja assassins ng New York. Hinire siya ng babae kasama ang mga assassins niya na tapusin si John Wick at ang lahat ng mga tumulong rito na agad na sinang-ayunan ni Zero. Pagkatapos ay sumugod ang buong grupo ng mga ninja assassins niya sa Turovsky Theater at magaling na napatumba nila ang karamihan sa mga Russian mobsters ng teatro. Ang direktor naman ay hinarap ng adjudicator at dahil sa pagtulong niya kay John ay pinasaksak nito kay Zero ang mga kamay niya. Sa sunod na eksena sina Sofia at John ay nakarating na sa disyerto at ang marker ay minarkahan niya ng sariling dugo bago ito ibalik sa babae. Nagpaalam na sa kanya roon si Sofia at nagsimula na siyang maglakad sa disyerto subalit lumipas na ang ilang araw at kahit pa sinundan na niya ang mga bituin sa kalangitan ay ni isang tao ay wala siyang makita sa paligid. Hanggang sa labis na napagod na si John at nawalan na ng lakas maglakad sa disyerto pero kalaunan ay nakita siya roon ng isang lalaki na sakay ng isang kamelyo. Agad na dinala ng lalaki si John sa campsite nila at hinarap siya sa Elder ng high table. Nang nagkamalay na ang bida ay pinainom siya ng Elder ng tubig at pinakiusapan niya ito na bigyan siya ng pagkakataon na magpatuloy na mabuhay upang maalala ang mga memorya nila ng yumao niyang asawa. Sumagot ang Elder na mabibigyan niya si John ng huling pagkakataon kung matatapos niya ang misyon na papagawa nila sa kanya ngunit pagkatapos nito ay mamumuhay siya na saklaw ng high table. Maaari niya raw mabaliktad ang pagiging excommunicado ni John at masarado ang open contract laban sa kanya kung tatapusin niya si Winston Scott para sa kanila. Labis na nagulat ang bida sa binigay na misyon sa kanya ngunit napilitan pa rin siyang sumang-ayon sa Elder at upang mapakita ang pagbabalik ng katapatan niya sa high table ay pinutol niya ang isang daliri. Sinunog ng tauhan ng Elder ang sugat ni John sa kamay at binigay niya rito ang kanyang wedding ring.
Pagkatapos ay tinulungan siya ng mga tauhan ng Elder na makabalik sa New York. Sa kasalukuyan na yon ay dahil natapos na ang 7 araw na palugit ng adjudicator sa soup kitchen ay pinasugod niya roon ang mga ninja assassin ni Zero at walang kahirap-hirap na tinapos nila ang karamihan sa mga hitman ng Bowery King gamit lang ang mga katana nila. Sa patuloy na pag-atake ng mga ninja assassin sa gusali ay hindi nagtagal ay natunto nila sa rooftop ang Bowery King at pinag-utos ng adjudicator kay Zero na hiwaan siya ng 7 beses sa katawan na agad na kinabagsak niya. Maya-maya pagbaba ni John sa istasyon ng tren sa New York ay mabilis na tinapos ng mga ninja assassin ang mga hitman na susugod sa kanya at hinarap nila siya sa kanilang mentor habang nasa gitna ng napakaraming tao. Pero agad na tinapos ng bida ang isang assassin roon at nagmadaling tumakbo palabas ng istasyon. Magaling na tinapos niya rin sa labas ang 2 pang kalaban na biglang sumugod sa kanya at sumakay sa isang motor upang makalayo ng lugar. Sakay naman ng mga motor nila ay hinabol si John ni Zero kasama ang karamihan sa mga assassin niya at gamit ang mga katana ng grupo ay sunod-sunod na inatake nila ang bida sa kalsada pero nagagawa niyang mapabagsak ang ilan sa mga ito. Magaling na tinapos naman ni John Wick ang mga ninja assassin hanggang si Zero na lang ang natira at ilang saglit lang ay nagawa niyang makarating sa tapat ng Continental Hotel. Nang aatakihin si John Rowe ni Zero ay agad na nakahawak siya sa hagdan at mabilis na pinigilan ni Coron ang kalaban. Pumasok silang dalawa sa gusali at masayang sinalubong si John sa labi ng pitbull niya. Maya-maya ay upang tapusin si Winston ay hinarap ito ni John sa exclusive na silid ng hotel na puno ng mga salamin. Nasabi ng may-ari na wala siyang planong bumaba sa posisyon niya at napagdesisyonan niyang sumabak sa gera laban sa high table. Gayunpaman ay kung nais talaga siyang tapusin ni John ay mas pipiliin pa niyang mamatay sa kamay ng isang kaibigan. Ngunit pinaliwanag ni Winston na kapag napatay siya ni John ay mamumuhay siya na saklaw ng high table bilang ang babayaga pero mas mainam pa rin na mamatay siya balang araw bilang ang lalaki na minahal ng asawa niya. Kalaunan ay pumunta sa silid ang adjudicator at sinabi ni John sa kanya na napagdesisyonan niyang hindi tapusin si Winston at ang may-ari naman ay sinabing hindi siya bibitiw ng posisyon niya. Subalit ang adjudicator ay tinawagan ng mga accountants upang ipadeklara sa kanila ang pagiging deconsecrated ng Continental Hotel sa New York at dahil rito ay maaari nang pumatay ang lahat ng hitman ng mga target nila sa loob ng gusali. Aatasan raw ng adjudicator ang mga assassin ng high table upang tugisin sina John at Winston sa Continental dahil sa hindi nila pagsunod sa direktang utos ng table. Pag-alis ng silid ng adjudicator ay binalik ni Winston ang mga pribilehiyo ni John sa Continental at kasama si Coron ay pinunta niya silang dalawa sa weapons vault ng hotel upang kumuha roon ng mga sandata. Samantala ang lahat ng hotel guest ay pinaalis sa Continental sa kadahilan ng sasailalim sa fumigation o pagpapausok ang buong gusali. Maya-maya ay sumugod na sa building ang napakaraming mercenary ng high table at sina Coron ay iniwan si Winston sa loob ng weapons vault. Kasama naman ng ibang mga tauhan ni Winston ay matapang na nakipagbarilan sina John Wick at Coron sa mga kalaban. Bagaman nababalot ng mga makabagong body armor ang mga mercenary ay magaling na napapabagsak ng bida ang ilan sa kanila gamit ang mga baril niya na may mga balang tumatagos sa mga baluti nila. Pero kahit pa karamihan sa mga hitman ni Winston ay nagagawang matapos ng mga sugo ng high table ay hindi sumuko sina John Wick at Coron na makipagsagupaan sa mga ito. Sa patuloy na pakikipaglaban naman ni John sa mga mercenary ay ilang saglit ay nakaharap niya si Zero sa daan at sinundan niya ito sa silid na puno ng mga salamin. Dito na nagsimula ang napakatinding bakbakan ni John Wick laban sa mga estudyanteng ninja assassin ni Zero at binuhos niya ang buong lakas at galing upang mapabagsak sila isa-isa. Hanggang sa biglang inatake si John ng 2 pinakamagagaling na ninja assassin ni Zero na ang mga shinobi at nagagawa siyang mabugbog ng mga ito. Gayunpaman ay patuloy na nakipagsagupaan pa rin siya sa 2 shinobi at sa gitna ng mainit na laban niya sa kanila ay malakas na nahulog niya sila sa mas mababang palapag ng silid. Napagdesisyonan naman ng bida na hindi tapusin ang 2 assassin at sa labis na panghihina ay hindi na sila nakalaban sa kanya. Pagkatapos ay matapang na nakipaglaban naman siya ng ispadahan kay Zero at makikitang halos pantay sila ng galing sa paggamit ng katana at ng hand-to-hand combat skill. Pero kalaunan ay magaling na nasaksak ni John Wick ang katana niya sa dibdib ng kalaban at bumagsak ito pag-alis niya ng silid. Samantala si Winston ay tinawagan ng adjudicator at nag-request ito sa kanya ng parley upang makipagnegosasyon sa kanila. Ilang saglit ay hinarap ni na Winston ang adjudicator sa rooftop ng hotel at pumunta rin roon si John Wick. Pinakiusapan naman ni Winston ang babae na panatilihin siya sa posisyon niya at ibabalik niya ang kanyang katapatan sa high table na labis na kinagulat ni John sa kaibigan.
Agad na sumang-ayon sa kanya ang adjudicator at nang tinanong nito kung anong gagawin nila kay John ay mabilis na pinagbabaril siya ni Winston ng maraming beses hanggang sa biglang nahulog siya mula sa rooftop ng Continental Hotel. Kinatuwa yun ng adjudicator at napagdesisyonan na ibalik ang dating estado ng gusali at nagpaalam na siya sa kanila. Pero nang paalis na ang babae sa Continental ay sinuri niya saglit ang likod ng gusali at galit na sinabi niya kina Winston na biglang nawala si John Wick sa lansangan. Malamang ay tutugisin sila ni John kaya't sinabihan niya si Winston na ayusin ang gusot na nagawa niya na sinang-ayunan naman niya. Samantala ang pitbull ng bida ay nagmadaling sinundan siya habang dala ng tauhan ng Bowery King papunta sa bagong hideout nila sa sewers ng New York. Makikitang kahit nagtamo ng matinding pinsala ang Bowery King ay nagawa niyang makasurvive sa nagawa sa kanya ni Zero. Pero dahil sa nangyari sa kanya at sa mga tauhan niya ay labis na kinagalit niya raw ito sa high table at kinumbinsi si John Wick na magiganti sa kanila. Kahit palabis na nanghihina ay galit na sumang-ayon naman ang bida sa kanya. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel. At syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.